So magandang araw sa inyong lahat mga kapalerista. Yan, magandang araw ng Lunes sa inyong lahat ngayon. So pag-usapan natin itong mga sinasabi ng mga DDS. Si President Bongbong Marcos ay addict daw talaga. Sa katunayan, meron daw talagang video na lumabas na si President Bongbong Marcos nagpupulburon kahit wala naman sila maipakita, di ba? Kung matalino kang tao, hindi ka maniniwala dyan. Pero syempre, hindi maiaalis. May mga kababayan tayong mga kulang sa pag-iisip at naniniwala dyan. At pinagpipilitan nila si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag, adik. Kasi sinasabi nila, kung hindi siya adik, bakit hindi niya idemanda si Pangulong Duterte? Bakit hindi niya sampahan ng kaso kung naninira lang si dating Pangulong Duterte? Kasi libelous yung pag sinabi, adik yung presidente, bangag yung presidente, ba't daw hindi niya sampahan ng kaso? Yan yung sinasabi ng mga DDS. Di ba? Ang sabi naman ng mga matitinong mga Pilipino, kung adik si Pangulong Bongbong Marcos, dapat pinahuli na yan dati ni dating Pangulong Duterte nung siya pa yung presidente. Dapat pinahuli na siya. Bakit hindi siya pinahuli ni dating Pangulong Duterte? Alam naman natin, galit na galit si Digong sa mga adik. Ba't hindi niya pinahuli si BBM kung adik talaga? Kasi nga, chismis. Diba? Chismis. Ultimo si dating Pangulong Duterte, chismoso. Ultimo siya, wala siyang ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay durugista. Puro lang salita, walang ebidensya. Kaya hanggang ngayon, ayun, nakakarma na. Ayaw na ng mga Pilipino sa mga Duterte. Kaya yung maisog nila, pinagtatawanan, hindi makapuno ng isang basketball court. Di ba? Dapat dati pa lang, kung alam niya ng adik si Pangulong Bongbong Marcos, pinahuli na niya, pinatokhang na niya. Palibasa, chismis lang kasi kaya hindi niya nagawa. Kaya ngayon sinasabi niya yan kasi, di ba? Bakit niya sinasabi yan? Dahil sinisira niya na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Kasi, hindi na tayo maglokohan, gusto na nilang iupo si VP Sara. Kasi baka naaapektuhan na yung mga negosyo nila. Di ba? Sabi ko, baka. Baka yung mga negosyo nila, apektado na. Di ba? Kaya siguro ganyan na lamang sila. Tsaka syempre, pag si VP Sara nakaupo, si Kibuloy, lalabas na naman yan. Malaya na naman yan. Diba? Kawawa na naman yan yung mga biktima na nagreklamo. Kaya ganyan na lamang yung mga yan. Hapit na hapit mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos, para maniwala yung mga Pilipino, maglabas muna kayo ng ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag. Sabi nila, bakit hindi magpa-drug test? Bakit si dating Pangulong Duterte? Nagpa-drug test ba yan nung siya yung presidente? Diba? Hinihiling din na magpa-drug test siya noon, pero tinatanggihan nila. Ganun lang yan. Presidente ka? Huwag ka pa-drug test ka sa kahilingan naman o sino-sino lamang na alam mo namang gagamitin din sa'yo na paninira. Siyempre, presidente natin matalino. Hindi yan papatol sa mga ganyan. Kumbaga, mga trap lang yan. Diba? Isipin nyo. Tsaka bago nung tumakbo siya ng presidente, nung eleksyon, nagpa-drug test na siya. Kasama pa si Victor Rodriguez noon. Doon pa lang, malalaman na natin na talagang chismis lang yung pinapakalat ng mga to na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag. Usapan ng bangag. Pagdikitin nyo yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos pati si Digong. Pagdikitin nyo, tingnan nyo, sinong itsurang bangag. Ako, ayoko na magsalita. Kayo na lang, Kayo na lang magsalita. Comment nyo kung sinong mas bangag sa kanilang dalawa. So, hanggang dito lang. Magandang araw po ng Lunes sa inyo lahat. Good morning.